May mga alagad na kilala sa tapang, may kilala sa pananampalataya, may kilala sa pagsunod. Pero may isang alagad na mas kilala sa kanyang pagdududa. Ang pangalan niya, Tomas. At madalas, kapag naririnig natin ang pangalang Tomas, iisa lang ang pumapasok sa isip natin, siya ang nagduda. Pero bihira nating tanungin bakit siya nagduda. At kung minsan, ang pagdududa ay hindi galing sa kawalan ng pananampalataya, kundi sa sobrang sakit na naranasan. Hindi si Tomas ang madaldal, hindi siya ang palaging nauuna, hindi siya ang laging nasa spotlight. Tahimik siyang sumusunod, tahimik siyang nagmamasid, tahimik siyang nag-iisip. At madalas, ang mga tahimik na tao ang may pinakamalalim na laban sa loob. Dumating ang balita, patay na si Lazaro. Gusto ni Jesus bumalik sa Judea, isang lugar na gustong pumatay sa kanya. Takot ang lahat, nanginginig, nag-aalinlangan. Pero si Tomas, ang tahimik, ang nagsalita, halika na, sumama tayo sa kanya at mamatay na rin tayong kasama niya. Hindi ito salita ng takot, ito ay salita ng lubos na katapatan. Ang taong nagmamahal ng tunay ay handang mamatay kasama ng minamahal niya. At dito natin nakikita na hindi duwag si Tomas, hindi siya mahina, marunong lang siyang mag-isip at marunong siyang masaktan. Sa huling hapunan, habang sinasabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, si Tomas ang nagtanong, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Hindi siya nagtanong para sumalungat. Nagtanong siya dahil gusto niyang siguraduhin. At dito natin nakita na may mga taong nagtatanong hindi dahil nagre-rebelde, kundi dahil ayaw nilang maligaw. At dumating ang krus, ang sigaw, ang dugo, ang pako, ang hiyaw ng sakit. Nakita ni Tomas ang lahat. Nakita niyang namatay ang Panginoon niya. Nakita niyang bumigay ang pag-asang hawak niya. Nakita niyang masira ang kinabukasan na inakala niyang tiyak na. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Mas masakit mawalan kapag binigay mo ang buong puso mo. At simula noon, nagsimula ang katahimikan ni Tomas. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Tahimik siyang nasira. Isang araw, may balita, buhay si Jesus. Sigaw ng iba, tuwa, pag-asa. Pero si Tomas, maliban na makita ko ang bakas ng pako sa kanyang mga kamay at mailagay ko ang aking daliri sa sugat, hindi ako maniniwala. Hindi dahil suwail siya, hindi dahil ayaw niyang maniwala, kundi dahil natatakot siyang masaktan ulit. At minsan, ang pagdududa ay pananggalang ng pusong ayaw nang mabigo muli. 8 araw, isipin mo ang bawat araw. Habang ang iba natutuwa, nagkwikwento, nagmumuni-muni, si Tomas ay tahimik, mag-isa sa kanyang isip. Naglalaban ang pananampalataya at takot, pag-asa at alaala ng sakit. Ang pinakamabigat na laban ay hindi laban sa tao, kundi laban sa sarili. At dumating sa Jesus, hindi niya pinagalitan si Tomas, hindi niya pinahiya, hindi niya sinermonan. Lumapit siya at sinabi, ilagay mo ang daliri mo rito. Tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo ang iyong kamay at ilagay sa aking tagiliran. Huwag kang magduda, kundi maniwala. Hindi siya dumating para husgahan. Dumating siya para maghilom. At bumagsak si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa sandaling iyon, namatay ang duda at ipinanganak ang matibay na pananampalataya. Hindi nagtapos ang kwento ni Tomas sa pagdududa. Ayon sa kasaysayan, si Tomas ang nagdala ng ebanghelyo hanggang India. Naglakbay, nangaral, nagdusa, at sa huli, namatay bilang martir. Ang alagad na minsang nagduda ay naging alagad na handa nang mamatay. Patunay na kapag tunay mong nakita si Jesus, hindi ka nababalik sa dating
ikaw. Sa panahon ngayon, maraming tumas ang nagsisimba. May pananampalataya, pero may tanong. May paniniwala, pero may takot. May pag-asa, pero may sugat. At baka ikaw iyon, nasaktan ka, nabigo ka na, nadapa ka na, kaya ngayon, hirap ka nang maniwala. Hirap ka nang magtiwala, at hirap ka nang sumugal ulit. Pero gusto kong marinig mo ito, hindi ka tinaboy ni Jesus dahil sa pagdududa mo. Lalapitan ka niya, hindi ka niya hahatulan at hindi ka niya pahihiyain. Iaalok niya ang kanyang mga sugat bilang patunay ng kanyang pag-ibig. At sasabihin niya, huwag kang magduda, maniwala ka. At kapag hinawakan mo siya, ang duda mo ay magiging patotoo. Ang sugat mo ay magiging mensahe. At ang takot mo ay magiging tapang.